So, ano na to? Cross out, Mount Pinatubo. Imagine mo yan, noong 1991 ay sumasabog. Ano yan? Apoy, lava. Diba? Kumbaga, impyerno, kung impyerno talaga. Tapos, lahat yan umaapoy. Grabe, no? Tapos, hindi mo ewan ko, hindi ko rin siguro maipaliwanag yung thought na kung anong destruction yung inihatid nito dati, siya namang ganda ang ipinapakita ngayon. So I guess that's how nature works. Pinatubo inasal. Where will you go? Won't you this old town? Just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Take off na kami. So, kanya-kanya na kami bike. Ito si Joshua, brother Joshua. Ito XTZ 125 gamit ko. Si Agen, mga brothers natin. Si Brad JTI sa harap. Let's go! Mount Pinatubo! On route papunta sa kung saan man. Susundan lang namin yung mga aming guide going to the crater. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakahawak ng actually matagal-tagal na rin ako hindi nakaka-ride. May inuubo-ubo pa ako mga brother. So eto tayo. Hindi ko alam gaano ka haba ang biyahe going to the kung saan man kami papunta. Pero ito na, start ng adventure natin. Ayan o, may mga chichirya. Pagamang may tubig dyan. Sugit na agad. Sugit na agad. Bro, ito. Si Brother John. Pakita mo yung mukha mo para makilala na ako sino. Nabigla ang yaya ko lang to eh. Brad Joshua, idol natin. Hindi ko na-expect yun ah. Tsaka bago ko sumalang, walang mga tips. Ano to? Learn as you ride. Diba meron si Coach Mel Aquino, merong learn to ride. Ito bro, learn as you ride. Pakiramdaman mo lang. So ito, first stop namin, Toblerone Hills. Ayan. Ito, sabi nga ni Sir JT ng motor ay nabuo. Ito na, nung sumabog yung vulkan at naglahar. Ito, yung nasa background natin na to. Ayan. Si Agen, tanong natin, kumusta experience? Sarap. May real-time coaching ka? Oo nga eh. Mamaya na kasi singag ng fee. Brother, first time mo rin ba dito bro? First time. Oh, congrats sa atin. So far ano, surviving pa. Surviving pa. Ito mga expert na kasi ito, bagiwala na to eh. Yes! Ganda dito, di ba? Oo bro. Last na nandito ako bumabagyo, kaya na-appreciate ko siya lalo. Mas okay ngayon. Ganyan. Mas ang laking ganda, di ba? Oh. Ito yung bike of choice. XTZ 125 ng Yamaha. Siyempre gamit pa rin ng Insta360. Thank you Insta360. And itong camera na gamit ko na to, this is the Insta360 Ace Pro. Kaya ang ganda-ganda ng mga shots. Saka siyempre, ito yung ating Libot Pilipinas helmet. Pero for today, gamit ni Red Garlic Moto.
Pero ito yan, ito yung Pinanggibot Pilipinas natin. Pero ito naman, ito specific dito sa Mount Pinatubo, kulay lahar din yan. So thank you Sec Moto Supply para sa aking helmet for today. Siguro nakaka 30 minutes pa lang kami na biyahe, mararating na tong Toblerone Hills. And halfway through na daw pag narating nyo to. Pag malakas ang ulan, ito yung parte na hindi na natatawid kasi ito mataas yung tubig. So thank God kasi maganda yung panahon natin ngayon at makakatawid. Papansin nyo, hindi ganun kainit pero hindi rin naman umuulan. So perfect talaga for riding. Kaya tuloy na to yung biyahe natin papunta sa crater. Excited ako dyan ng Mount Pinatubo. Watching the stars and the city lights. Right from the start, said we never grow apart till Wichita. The tales we were told, we would never grow old here in Wichita. Ito mga brad, after ng relax ride papunta doon sa Toblerone Hills, biglang biglang mas challenging kasi may ito na, hindi na siya patag eh. Ito na yung mga puro bato, buhangin, tubig. Ay grabe. Ano to, parang ikot na ng Toblerone Hills. Ayun o, ganda o. Tapos habang nagra-ride ka mga brother, ang ganda ng kapaligiran mo, yung salubong naman sa inahangin. Ang sarap naman ng simoy, sobra. Partida, wala pa tayo sa crater niyan, no? Look at the view! Mga naka 4x4. Ang dami pa dun, oh. Elevate? Eto bro ang ano, eto yung laman ng aking Elevate. Waterproof. Eh wala, dito pumapasok sa taas eh. Dahil sa tawid-tawid natin ng ilog eh. Eto yan. Teka ha. Ay, wait lang ha. Okay, kaya ko namang akitin yan nang hindi nakamotor. Ayun na. Oh, bro, you wanna take a shot? Yeah. Here you go. Magaling sumipsip to. Grabe ano, oh. Mamaya pagbalik natin dun sa base camp natin ulit, may mga ano na to, gapi na to. Ayan na. DJ, pasukin naman ako ng car. Ito yung ano, pagdating namin dito sa spot na to, itong entry point na to, iisa lang yung tanong natin. Iisa lang yung tanong namin. Ito na ba yun? Trekking na? Lahat yun ang tanong. Kulang na nga sabihin, hindi na, tama yung motor, mag-trekking na tayo. Ayaw naman namin maglakad. Tama ba bro? Parang nagsawa bigla sa pagmumotor. Parang namiss ko yata maglakad. Marunong pa kaya tayo maglakad? Kanina, wow, sarap. Pagkatapos natin pagdaanan yung pinagdaanan natin, kaya na, lakad na lang tayo. Ay, nako. 2.5 pa. 2.5 kilometers. Ito na, tingnan si motor din. Meron ding sabaw sa kanyang ano eh. Sino ba?
Ito, mamalinam lang to ha. Oh, hinga muna kayo malalim tapos biglang sip-sip. Ayan o. Ano yung? Sarap. Yun ang gata ba yan o? Hindi, ano to, nilaga na to bro. Tapos, basang-basa na kami sa mga ilog. Tapos napakalamig pa dito. Grabe. Rider mode off. Trekking mode on. Ang lamig. Ang lamig dito. Ayan. Change outfit na tayo. Siyempre, inaasahan ko kasi dapat mainit eh. Kaya naghanda tayo ng mga hat tsaka mga ganito natin. Pero okay na rin. Magamig yung panahon para mag-trekking. Going to the crater of Mount Pinatubo. So from this point, eto, iwan na namin yung mga motor namin. Yung mga gamit namin. Kasi may isa namang kaming guide na magpapaiwan dito para magbantay. And nakalagay doon 2.5 kilometers to crater. Yun ang gagakarin natin. Bakit pa kami doon mga brad? Ngayon imagine mo, itong dinadaanan natin, ilog talaga yan. Kaya ganyang kabato-bato. Sobra. Di ko alam na kailang metro na kami. Pero yung bawat lakad ano na, pa-steep, pataas na. Relaxan na lang naman. Relax trekking. Pero kung i-consider mo, galing ka sa trail kanina, kung hindi ka magpapahinga, medyo ano talaga, sasagad ka sa pagod. Lalo na kung hindi ka naman trail rider, hindi ka hiker, kumbaga hindi ka sanay sa mga activity na ganun, medyo challenging. Tulad ko, nagte-trail ako pero hindi ako trail rider, lalong hindi ako hiker. Ayan, tayo. May resting area pala dito. Ako kasi ang tingin ko kanina sa hingal ko, lahat resting area. Pero dito may resting area. Tapos galing si Kuya, ano pangalan mo po Kuya? Eddie po, Eddie po yung pangalan. Si Eddie, Kuya Eddie. Ang galing, nakakatakam naman. Meron tayong inihaw na banana, inihaw na mais. Mais, ano to? Kamote? Kamote Q, Mga sausage, hotdog, yempo, inasal, no? Inasal. May paprutas pa tayo. Pag dito kayo kakain, ali-rice tayo. Ayan, meron din tayong mga frozen na drinks. Meron din, ito, may mga refreshments din. So, hindi naman kailangan talaga magbaon ng ng packed lunch. Magkano yan Kuya? Yung mga inasal, gano'n? 200 kasama yung kanina. Kanina, tsaka yung angi rice pa. Rice pa. Okay na, kaysa. Ayun, so ngayon kasi weekday. Papansin nyo, solo namin. Anong pangalan mo Kuya yung guide natin? Nokde. Ayan, si Kuya Nokde ang aming guide. Solo namin yung place. Bro, pina-reserve mo ba yung buong Mount Pinatubo ngayon? Weekday, ano tayo? Sa Wednesday ngayon, so weekday. Sarado to para sa atin. Kaya naman pag kasama ko si Brother Joshua eh. Yan yung mga brother. Yung after mo mag-trek ng mag-trek, biglang sasabihan ka nito, your Mount Pinatubo trek starts here. Hindi pa pala tayo nag-uumpisa ng trek. Ayun nga. Kuya, 20 minutes pa yun. Just try it. Ito yung sikat na Rotary insignia or symbol dito sa Mount Pinatubo. Yan. Ang inyo pong lingkod ay member ng Rotary International, Santa Maria District. Okay yung pupunta kayo dito na isang grupo, parang yung ginawa namin ni na Sir JT, ni na Joshua. Pero iba rin yung pag solo mo na. Maririnig mo yung huni ng ibon, yung kuliglig, yung agos ng ilog. Sarap. Tapos paghinga mo, alam mong berdeng-berde yung pumapasok sa katawan mo. Pag nandito ka na sa punto na to, ito yung medyo makitid na eh, yung curving trails na tinatawag. Para sa akin lang naman parang pagpasok mo sa punto na to, mas nakaka-relax na. Kasi ang ganda ng kapaligiran eh. May mga kakaibang halaman, hindi mo nakikita basta-basta sa Metro Manila. Bulaklak na maliit, nasa gubat pero makulay. Ang majestic lang nung walk na nagagawa at tinatahak natin. Ito, malapit na tayo. Ito sa sign natin, 250 meters. 250 meters to crater na lang. Okay na lang.
Mount Pinatubo Crater Lake, baby. Natin ko naman. Whew. Pag-angat mo, hindi mo pa talaga kita. Pero tapos yung pagdurusan mo kasi ano na, pababa na. Ayun na. Tana. Sakto araw. Lumabas, ang ganda. Thank you Insta360. Sa buong vlog na to, Insta360 cameras ang gamit natin. Thank you Insta360. Yun. This is it. Mount Pinatubo Crater. Ito siya mga brother. Ayan o. Nandito na tayo sa crater ng Mount Pinatubo. Ayan, may mga ibang tao pero konti lang naman yung tao. Kumbaga pwede pa rin makapag selfie photo op kasi take turns naman. Ayan o. Grabe. Kung iisipin mo, etong parte ng crater na yan, sumasabog yan, no? Bundok lang yan dati, kumbaga hindi mo kita talaga yung opening. Nung sumabog, nakita na yung crater. And then time went on, naging ganyan na. Parang may naging lake na sa crater. So actually pwede pang bumaba doon. May parang beach type ano na yun. So sarap ng feeling kasi yung pagod na pinagdaanan mo, tapos pag akit mo dito, worth it yung makikita mong ganda ng lugar. Try it mga brother. Siyempre, congrats natin si Sir JT sa kanyang panibagong summit achievement ng kanyang ride and hike. Yan ang ano, yan ang promotor ng biyahe na to. Alright, Sir JT, congrats sa iyong panibagong summit. Thank you brother, thank you. Yan, congrats sa atin. Congrats sa atin. So nabawasan na naman. Nabawasan na naman ang ating ano. Ito. So, ano na to? Cross out Mount Pinatubo. Yeah. Yes, next is Mount Pulag na, pero enjoy ko muna to. Enjoy muna natin. Tsaka natin pag-usapan yung next. Yes, enjoy. Congrats brother. Okay, thank you. Mount Pinatubo Crater. Isang kakaibang experience yung makarating ka sa ganitong lugar. Yung hindi basta-basta paglapag ng sasakyan mo nandun ka na. Yung tipong paghihirapan mo muna ng konti, may challenge ng konti, pero pagdating mo dito tanggal lahat ng pagod mo. Ayun o. Napakaganda. Time check. Anong oras na nga ba? 12, sakto ah. Sakto 12, lunch break. Lunch date na. Lunch date na. Eto, kain tayo dito sa yung kaninang resting ano. Resting place. Wag resting place. Magipaging resting place. Resting spot. Ito mga brad. Kain mo kasi kailangan natin ng energy dahil tayo ay magte-trail ride na naman going back. Dalawang Kung anong pinagdaanan natin kanina, yun din ang pagdadaanan natin ngayon. Ito ang ating Pinatubo Inasal. Grabe oh. Hindi ko na mapakita sa inyo yung trail natin pabalik. Pero yung mga gusto mag-adventure dito, I would recommend it dahil ito yung masasabi natin yung mga hindi mo basta-basta makikita, hindi mo basta-basta mabibisita. Una-una dahil hindi siya ganun ka-accessible. Kaya nga, kailangan mo mag-trek, bumiyahe ng ganito para marating yung napakagandang lugar. Pero pagdating mo naman dun, super worth it.
Would I go back? Yes, para ipasyal naman. Bawa yung mga anak ko o kung sino man yung mga kabarkada, pamilya na gustong makita to, okay na ako. Siguro mas paghahandaan ko na, medyo mas mag-walking na ako nun para praktisado na. Sa rates naman, sa mga brother natin na riders dyan, mga nagtatanong ng rates, you can risk in bringing your own bike, pero dapat yung kaya yung terrain. Nakita nyo naman, di ba? So mga pang trail talaga. Scooter hindi kakayanin. Nag-rent kami, ipopost ko sa description tsaka sa comment section kung saan kayo pwede makipag-coordinate para mag-rent ng bikes. Sila na rin yung mag-a-arrange nung pinaka-tour nyo, guide, etc. etc. So kami, we rented the bike, trail bikes for 2,000 pesos. Bring your own riding gear. Tapos merong environmental fee na I think that's 1,050. Aray ko, kapatid pa ako. So yun na yung pinakababayaran mo talaga. And then syempre kailangan ng tour guide. Sa bawat 4 na rider, bayad ka ng 2,000 pesos. So parang kung 4 kayo, additional tagpa 500 pesos. So yun yung mga kailangan yung gastusin. Ngayon, swerte kami dahil yung panahon nakisama. Ang ganda ng panahon. Ayun o, makulimlim. Tapos malamig. So hindi kami talaga nabigad sa araw. Pero meron akong dalawang water container dito sa bag ko na baon ko talaga. Hindi na rin kami nagbaon ng pagkain kasi dito yung mga katutubo, malaking tulong na rin kung mabibilan nyo sila ng anything, refreshments, meron silang chips, kape, at meron ding mga tinitindang mga pagkain na pwede nyong ulamin. May mga inihaw na hotdog, gempo, yung mga nakita nyo, manok. Ayan. Ayan. Ito po. Ayan. Mas makakatulong sa kanila kung makakabili tayo ng mga produkto na tinitinda nila. Sasabihin nyo, bakit mahal? Hindi naman talaga ganun kamahal kung kukonsider mo yung effort na kailangan nilang gawin para makarating yung mga pagkain at mga produkto na yun dito. Syempre okay na yun, tulong na natin yun. Yung inasal na kinain ko kanina, malaki naman yung manok. Actually, kung di ka naman malakas kumain, pwede kayo maghati doon, 2 tao na. Yung isang order nun, only rice, tapos yung isang manok na malaki na yun, 200 pesos. Okay na rin para sa mga katutubo naman dito. Dami na lang sinabi ko, kakadagdag ko, hindi pa rin ako hindi pa rin ako tapos maglakad. Grabe, magaya pa yung tatahakin, no? Hindi ko pa nakikita yung trail namin pa, yung mga motor namin, kailang tawid ilog pa. Tapos reminder din, magdala na rin kayo ng extra shoes or slippers, yung iba tsinelas, yung talagang okay lang na mabasa at hindi madulas. Kasi tatawid talaga, ay katagad yan, no? Tatawid kasi kayo talaga ng mga ilog-ilog dito. Extra shoes, extra clothes, may dala akong hat na naka-ready, at saka shades sakaling sumikat ng matindi yung araw. Yun lang mga brother, dito ko natatapusin yung vlog. Itong mga video na to hindi ko madalas ginagawa, kaya sa mga nanood, nakaabot na sa puntong to, maraming salamat. At magkita-kita pa tayo sa mga next adventures natin. I-comment nyo sa baba kung saan naman ang gusto nyo masubukan nating adventure, o kaya naman kung may i-recommend na magandang puntahan para maging next adventure natin. See you guys next video mga brother. Salut!